Sa video ito ay magmamotor tayo at pupuntahan natin ang probinsya ng Camarines Sur na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol. Ibabahagi ko sa inyo ang sitwasyon ng mga kalsadang madadaanan natin dito at kung anong magagandang lugar at tanawin na makikita natin dito. Quezon Protected Landscape. Ang lamig dito. Quezon National Forest Park. Napakasolid dito guys sa may bituang manok dito sa may Atimanan. Ganda, ang ganda ng pagkakasinag ng araw. Ganda oh. Gubat na gubat pa dito, ang ganda. Wow, ang ganda, ang foggy. Ang ganda ng sinag ng araw. Solid. Okay, dito tabing dagat na tayo. Nandito ata yung sirena. Ito nga. Ito na guys, sirena ng Atimanan. Nakapatong siya sa bato, sa malaking bato. Ganda oh. Yung magandang daanan talaga dito yung sa gilid no? Yung kalsada makapansin mo agad kahit kakapasok mo pa lang dito sa bypass. Paalon-alon. Ang lalim nito. Ito. Oop! Naku, may tapyas pa yung kalsada. Baka mamaya magdire-diretso dito no? Kaya may bus. Gilid tayo konti, kumakain siya ng linya. So far dito pa lang yung pinaka nalubak ako. Boy, sira-sira dito guys. Buti na lang nandito ako sa gilid. Yan, sira-sira yung nandito sa gitna. Hindi mo masyadong mapapansin kasi yung mga anino ng puno nagbe-blend siya dun sa mga lubak-lubak. Nandito na rin tayo sa Gateway to Bicolandia. Feeling ko bagong gawa lang dito kaya ganda yung kalsada. Kilbay Bridge to. Tapos ito yung dating PNR. Ganda ng kulay ng tubig, kulay green. Ganda dito, ang daming puno. Sheesh. Pare ko. Ganda dito. Sheesh. Kaya tara, samahan nyo ako sa panibagong adventure na ito. And let's go. Umpisahan na natin ang video. Ganda. Wow. Kitang-kita yung Mount Asog. Mount Asog. Pagkas muna tayo dito sa Shell. Boss, papuno lang. Premium. Okay na. Good morning guys and welcome po sa ating panibagong vlog. Ngayong araw ay may biyahe tayo. Papunta tayo ngayon ng Bicol. So magmamotor tayo ngayon papunta ng Bicol. Ang destination natin ngayon doon, ngayong araw is yung Iriga City sa may Camarines Sur. Tapos after natin makarating ng Iriga City, maglilibot tayo doon sa Iriga. Titignan natin kung ano yung mga pwedeng pasyalan doon. Tapos susunod natin pupuntahan is yung Buhi, Camarines Sur. Papasyalan din natin yung town proper ng Buhi. Kasama na yung Lake Buhi doon kung saan matatagpuan yung sinarapan, yung world's smallest commercial fish. And then after nyan, siguro maglilibot din tayo sa may Albay, sa may Mount Mayon. Susubukan din natin libutin kung ano yung mga pwedeng puntahan doon, pasyalan. Today is April 24, 2 AM na ng umaga. So simula dito sa Marilao, Bulacan, babiyahe tayo papuntang Iriga City sa Camarines Sur. Nasa 440 kilometers yun. Nandito ako ngayon sa Shell Marilao, dito lang sa may tapat ng SM Marilao to. Nagpa-full tank lang ako dito. 2 kilometers away lang naman yung bahay dito. Ngayon baka dumaan ako sa mag-backdoor siguro ako papuntang Pililla. So base kay Google Maps, hanggang dun sa Iriga City is 10 hours. Pero hindi masusunod to. Toward MacArthur Highway, Manila North Road, then turn right onto MacArthur Highway. Kasi hinto-hinto pa tayo dyan. Pero tansya ko dito mga abutin tayo ng 16 hours. Kasama yung pahinga natin. Magpapagas. At kakain din tayo kasi. Let's go, tara, umpisa na natin yung ride. And update ko kayo guys. So exactly 2:03 AM. Biyahe tayo. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa MacArthur Highway. So baka tayo diretsuhin ko na lang papuntang Monumento and mag-EDSA siguro tayo papunta ng Ortigas and doon tayo kakaliwa sa Ortigas para umakyat sa Antipolo. May Kawayan na tayo guys. So yun, kakalabas na natin ng May Kawayan, Bulacan. Next stop, Valenzuela City. Valenzuela na tayo guys. Ito yung People's Park. So mabilis lang naman yung biyahe dito since madaling araw kasi. Kaya mas maganda talaga na babiyahe tayo ng madaling araw. Kasi kapag inabutan ka ng umaga dito sa Metro Manila, traffic na tayo. Maganda kapag nag-umaga na is nandun na tayo banda sa may Quezon. Ang dami ding stoplight dito eh.
Ayan, so guys, andito na tayo ngayon sa Monumento Circle. Exactly 2:20 AM. Mabilisan lang. And dito tayo sa roundabout. Mag-exit tayo ng EDSA. The roundabout on Epifanio de Los Santos Avenue. Exit tayo ng EDSA. Let's go! So time check, 2:59 or 3 AM na. Nandito na tayo ngayon guys sa Teresa Rizal. Actually nakaligpas na tayo dun sa town proper eh. Ayan, Magsaysay Avenue na tayo. So dun lang sa may bandang EDSA, sa may Ortigas, and then hanggang sa makarating ng Antipolo, dun lang tayo medyo maraming mga nakasabay. Pagdating dito sa Teresa Rizal, ito na, wala na masyado. Yan, meron na lang isa sa unahan, merong isa sa likuran ko, pero madalang na lang. Guys, time check, 3:14 AM. Nandito na ako ngayon sa may Tanay Rizal. Ito yung babang bahagi ng Tanay Rizal. Yung Marilaki kasi dito yun sa kaliwa eh. Alam ko, itong intersection na to. Ayan, yung pakaliwa na to, papuntang Marilaki yan. And ito naman, diretso natin pa Pililla. Ay, ito na pala. Yan yung arko ng Pililla. Pililla Rizal. May mga windmill din yung kanilang arko. Nagpin pala ako sa Google Maps. Yung Bituang Manok dun sa Atimonan. So, base dito sa mapa ko, 119 kilometers daw. Two hours and 40 minutes ang biyahe pa natin bago tayo makarating ng Bituang Manok dun sa Atimonan. Napakadilim dito guys. Andito na tayo ngayon sa may Pililla Rizal. Sa unahan lang dito banda yung mga windmill na. Welcome to FAMI. So guys, andito na tayo ngayon sa FAMI Laguna as of 3:46 AM. Nakakamiss naman yung ganitong ilaw ng mga poste. Ayan, old school oh. Halogen bulb na kulay orange. Hindi ko pa halogen yan eh. Basta hindi pa yan LED. Ang ganda, nakakamiss eh, no? Batang 90s. Eh, no? Sa ano na ata to eh? Paete Laguna na ata ito? Pakalayaan? Ang gaganda ng mga ilaw nila, oh. Mas na-appreciate ko yung gantong klase ng ilaw. Ito, oh. Liwanag, oh. Ganda. Dapat rin tayong kasabay. Time check guys, 4:13 AM. Andito na tayo ngayon sa bayan ng Pagsanhan, Laguna. Kakalampas lang natin dun sa may town proper nila. Bali, ang sunod na ata na bayan na ito is yung Luisiana. Wala tayong masyadong kasabay dito. Pero buti na lang may mga ilaw. Ganito. Kasi medyo kurbada dito eh. So time check guys, 4:36 AM. Nandito na tayo ngayon sa bayan ng Luisiana. Good morning guys. Nandito na tayo ngayon sa Lukban Diversion Road. Papunta ng Tayabas. So time check 5 AM ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa Tayabas. Pero magte-take tayo ng bypass road. Alas 5 na kasi baka mamaya may mga stoplight na dito sa Tayabas town proper. Dito na lang tayo sa Tayabas bypass road. Maganda dito, maraming ilaw, maliwanag. Ang dami naglalakad oh. Nagja-jogging yung mga to. Oo nga, maganda nga mag-jogging dito, maliwanag. So 40 minutes na lang tayo bago tayo makarating ng Bituang Manok dun sa Atimonan. Nasa 29 kilometers. Bilis ang pacing natin. Ang ganda ng kulay ng sunrise. Kulay pink oh. Unti-unti nang lumiliwanag ngayon guys. Time check 5:06 AM. Dito pa rin tayo ngayon sa kahabaan ng Tayabas Bypass Road. Okay. Tayabas Road na to.
Natatandaan ko na, nakadaan na ako dito dati. Labas nga na ito pag bilaw na. Time check, 5:10 in the morning. Ayan, medyo nagliliwanag na. Kakaliwa na daw tayo dito guys. Pag bilaw bypass road. Dito. To Bicol and Southern Tagalog. Ito na yung Pagbilao bypass road guys. Saktong sakto maliwanag dito sa unahan, no? Nice. Maliwanag na dito. 85 premium, 84 yung regular. So far, maganda pa yung kalsada dito. Ano yung dagat? Dagat na pala dito. Okay. Nice, ganda. Ganda. Ganda ng bundok dito sa unahan guys. Nakikita natin yung dagat dito sa kanan and yung nasa harapan natin ang ganda. Puro bundok. Ang ganda ng pagkaka silhouette ng bundok sa sunrise. Tapos ang dami pang ulap and may mga fog pa. Ito na yung dulong bahagi ng Pagbilao bypass road. Tapos na tayo ng Maharlika Highway. Medyo delikado lang tumawid Okay, dito na tayo sa Maharlika Highway ng Pagbilao. Saktong-sakto yung dating natin dito kasi maliwanag na. Eh dito pa naman sa Maharlika Highway, dito yung maraming lubak sa may Pagbilao. Huwag tayong bumuntot kasi baka mabulaga tayo sa lubak eh. Ganda rin talaga dito sa may Pagbilao. Nasa tabi lang natin yung mga bundok ng Pagbilao. Ganda, no? Uy! Uwak! Ay, ganda oh. Bango! Amoy latik! Amoy latik ang bango. So, base sa mapa ko, 7 kilometers na lang. Makakarating na tayo dun sa may Bituang Manok na Natimonan. Nasa 11 minutes na lang, malapit na lang to. And maganda na rin yung ano. Uy, maganda yung kalsada dito So far, maganda pa yung kalsada dito sa may Pagbilao. Time check, 5:42 AM. Mag-alas 6 na ng umaga. Maganda yung daloy ng trapiko ngayon dito. Wala tayong masyadong kasabay. Ito, bagong gawa dito Nag-reblocking na dun So dito guys yung papunta ng Bundok Peninsula. Kaliwa tayo pa Bicol. So dito yung papuntang Bituang Manok. Nagre-blocking na dito Maganda na dito. Dito dati madalas ko nakikita na lubak-lubak to Paglampas mo ng Bundok Peninsula, dito yung madalas ko nakikita na lubak-lubak. So dito guys, right side na tayo. Punta ng Bituang Manok. Itong sa kaliwa yung yung old diversion. Basta mas malayo yun Dito pwede sila stop over. Daming tindahan. Quezon Protected Landscape. Ang lamig dito. Hop. Malubak. Iwas-iwas lang tayo. Matarik. Pero kayang-kaya. Dami naglalakad nag-jogging. Ganda dito. Daming puno.
Ilang beses na ako nakadaan dito kasi simula bata pa lang ako nung umuwi naman na kami ng Bicol eh. Pero first time ko lang magmotor dito. Madalas kasi nakasasakyan or nung maliliit kami nagko-commute kami, hindi naman tumadaan dito yun, yung mga bus. Pero pag minsan umuwi kami ng Bicol nakasasakyan, dito kami tumadaan. Ito na. Ito siya oh, ang taas niya. Quezon National Forest Park. Quezon National Forest Park. Oops. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng ADV. First time ko magmotor dito. Yun siya, oh, Quezon National Forest Park. Ganda. May mga rider din na huminto. Hinto tayo. Gogi, taas. Ganda. Ang taas natin. Doon ako minto kanina, nagpicture ako. Palipad tayong drone. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. Oh, I won't let you down. We could have the world to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars for hours. 'Cause you're a Okay tara, let's go. Balik na tayo sa biyahe. Napakasulit dito guys sa may bituang manok dito sa may Timona. Ganda. Bali, biyahe na ulit tayo. Ang ganda talaga niya tingnan eh. Tara, biyahe na tayo. Bye bye, bituang manok. See you again next time. Sa pauwi naman, dadaanan naman natin yan pauwi. Alam ko may mga ano dito eh, spot na kung saan merong mga may mga tawag dito, may mga unggoy. Doon ata sa may baba yun eh, sa may protected landscape na signage. Dito ang ganda oh. May mga bagging pa eh. Oops, malubak. May mga sira-sira ng kalsada dito. Honeybee. Ganda, ang ganda ng ano, pagkakasinag ng araw. Tamang-tama yung dating natin dito sa Bituang Manok, Zigzag Park. Ang ganda ng sunrise. Oops.
Eto, medyo ano to, matarik. Ay, tatarik niya, ano? Ay, ang taas, oh. Lalim nun, ah. Ganda, oh. Daming ano, eh. Gubat na gubat pa dito, ang ganda. Ang ganda ng pagkakasinag ng araw, oh. Solid. Kaya mas gusto ko na maliwanag kapag dumadaan dito. Ganda, eh, no? Tignan mo yung sunrise, oh. Solid, ganda. Ay, malubak, oh. Grabe. Sa kabilang lane. Pero itong nasa lane namin, na-reblocking na to. Continuous improvement naman. Sana tuloy-tuloy lang. Malamig pa dito, guys. Eto, pababa na. Palabas tayo. Pagliko natin dito, ano na yan? Patag na. So, dito na ulit tayo sa Maharlika Highway. Wow, ang ganda, ang foggy. Fog ba yan? Silaw. Parang fog to. Ma-foggy nga yan, maulap. Wow, tingnan mo, ayan, oh. Fog nga to, ang ganda. Ayan, oh. Ito nga tayo. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Woohoo! Ang ganda na sinag ng araw. Grabe, napakaganda ng drone shot. Maulap, ang daming hamog. Kumbaga, yung mga maulap nasa baba na ng mga ano, ng bundok. Nakayakap sila sa mga bundok na maliliit dito sa paligid. Napakaganda. Yan po, mahamog pa, oh. Woohoo! Ang ganda. Solid. Ah, medyo nakakasilaw lang. Pero maganda pa rin yung tanawin. Fairness, maganda pa yung kalsada dito. Ay, nag-road reblocking sila, oh. Yung iba naman, bagong espalto. Tapos, nagtapal-tapal na sila sa mga naging lubak. Mahamog pa rin, oh. Kitang-kita. Ganda. Alam ko nandito lang yung ano, yung sirena ng Atimonan. Makikita natin yung dito sa kaliwa. Let's go. So far, maganda naman yung takbuhan ko, yung pacing. Bagong espalto dito, oh. Ah, ganda, oh. Bagong espalto, makinis. Atimonan. Time check nga pala, 6:47 AM.
Nandito pa rin tayo sa Atimonan. Kailangan lang talaga alisto ka sa kalsada. Kailangan lagi mong tinitignan kung saan yung banda yung maganda yung daan. Kung saan ka dapat pupwesto. Tulad nito, minor tayo. Ayan, lubak yung nasa gitna. Ito. Pero itong nasa outer naman is sementado naman. Ito nga lang yan, oh. Yung gitna is ano siya, medyo lubak. Ayan, tumalubog ako. Pero so far, so good naman. Kayang-kaya naman ng ADV. Sinasagasaan lang naman natin yung lubak eh. Wag lang yung sobrang lalim. Siyempre, kapag sobrang lalim, hindi natin dadaanan yan. Ano kaya to? Ang laki ng kalsada doon. Blind spot. Huwag tayong overtake dyan. Welcome to Atimonan. Okay, ito na yung town proper nila. Actually, kanina pa Atimonan eh. Pero dito pa lang magsimula yung sa mismong town proper. Dito may Jollibee sa Atimonan. Kaya na kaya muna ako. Hindi, mamaya na. Maaga pa naman. Di pa naman ako masyadong gutom. Ito yung Jollibee Atimonan. Mamaya kain tayo. Bicol kanan. Dito tayo. Okay, dito tabing dagat na tayo. Tabing dagat ng Atimonan. Ganda. Oras natin is 6:52 AM. Maganda yung sikat ng araw sa atin. Kitang-kita natin yung kagandaan ng dagat dito sa Atimonan. Andito ata yung sirena. Ito nga. Ito guys yung sirena. Ayan oh. Sirena ng Atimonan. Picture tayo dyan. Balikan natin. Kumante lang tayo ng konti. You're a beautiful sight in the summer night. Ito na guys, sirena ng Atimonan. Ang kulit oh. Yung sirena na. Nakapatong siya sa bato, sa malaking bato. Dito sa dagat. Tabing kalsada lang siya. Ito lang yung kalsada oh. Mardik Highway. Doon tayo galing sa may Atimonan. And ito yung way papuntang Bicol. And ito lang yung dagat. Tapos makikita mo lang dito sa gilid yung sirena ng Atimonan. Ganda oh. So guys, tara. Bye-bye sirena ng Atimonan. Ang ganda ng dito guys oh. Saktong-sakto yung araw sa atin. Tara, let's go. Tuloy natin yung biyahe. Bale, dire-diretso na tayo papuntang Gumaka. Baka dumaan ako ng bypass road sa Gumaka. Kasi alam ko traffic ngayon doon sa may Gumaka town proper. Maraming ginagawang doon, reblocking. Let's go. Yung mga kalsada dito, yung mga nasa gilid is mga sementado na. Makikita, papansin mo yung outer lane is mapuputi yung pagkakasemento. So sa tingin ko bago, mga bagong gawa siguro. Okay, siguro nag-road widening dito. Tapos yan, sinemento, kaya mapuputi pa. Ganda oh. Woo! Ganda, tabing dagat. Dito maganda pa yung kalsada dito ha. Nata-traffic kami dahil dito sa truck oh. Anong nangyari dito?
Ang bagal nila. Dalawa sila. Naka-hazard ata sila. Liliko ata to. Ito. Hindi ko alam kung nasiraan or something. Naka-hazard siya eh. Tapos ang bagal niya. Nagbi-build up na yung traffic sa likod. Sila sir, itong magkaangkas na to. Sniper at saka naka ATV 160 rin. Nakasabay ko kanina to tumambay dun sa may bitukang manok sa Atimonan. Welcome to Plaridel. So time check guys, 7:07 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa Plaridel, Quezon. Nag-build up lang dito kasi may tricycle sa unahan. Hindi maka-overtake yung truck. Try natin mag-overtake mamaya pag lumuwag. Ayun, may tricycle nga. Yung magandang daanan talaga dito yung sa gilid eh, no? Itong sa outer lane. Kasi dito yung mas sementado, tsaka mas maputi yung kalsada. Mas nakikita mo dito yung lubak. And usually yung lubak nandito sa gitna. Pero syempre hindi tayo kampante. Nag-iingat pa rin naman. Tabing dagat na naman. Plaridel. Ito na yung town proper ng Plaridel, Quezon. Medyo tahimik pa dito ngayon ha. O siguro dahil maaga pa masyado, 7 AM. Walang masyadong tao. Bukod sa mga motorista. Eto, tabing dagat na ulit tayo. Dito nga yun. Dito kami dati, nag-i-stop over. Sa Plaridel pala, hindi pala sa Atimonan. So dito yun, itong kabahan na to ng Plaridel. Dito kami nag-i-stop over dati. Nung nakasasakyan kami umuwi ng Bicol. Ayan lang, Gumaka. Yung, uy, nag-u-turn si kuya. Gumaka fish signage. Ito yung rotary. Ganda oh. Dagat ang lawak. Kaya mapapansin nyo yung maraming mga truck na naghihintuan dito sa gilid. And marami rin naman kasing karinderya dito. So ayan, katulad nito, private vehicle. I-stop over sila dito para kumain and magpahinga. Ayan, ang dami nila oh. Ito yung Riles pala. Sa may Plaridel. Paglampas mo dun sa may tabing dagat, dapat i-expect mo na agad yung dyan, yung Riles. Mabuti na lang hindi tayo mabilis. Kasi hindi ko rin alam na may Riles dyan. Alam kong may Riles dyan, pero hindi ko alam kung saan banda yung location niya. So nakakapa rin ako. Go. Malapit na tayo guys sa Gumaka, pero hindi na tayo diretso ng Gumaka town proper kasi liliko na tayo dito sa Gumaka Bypass Road. Eto na yan, no? Yan. Bicol via Bypass Road. Kakanan tayo dito. Yan, to Bicol this way. Dito tayo sa Bypass Road. Yung pag diniretso mo yan, pupunta tayo ng dyan, Gumaka town proper. Pero hindi tayo dadaan dyan since dyan eh, medyo matraffic, tsaka maraming ginagawa. Kaya nga nang nasabi ko kanina, hindi pa fully completed yung mga reblocking na ginagawa. Dito naman, mga private vehicle, dito ang magandang dumaan talaga.
Pero ang downside lang dito is matarik. Kasi dadaan ka sa bundok dito eh. Pero sa atin naman walang problema. Kayang-kaya naman ng motor. Uy, may kabayo, 3. Ride sila. Yung kalsada mapapansin mo agad kahit kakapasok mo pa lang dito sa bypass. Paalon-alon. Paakyat, tapos pababa ulit. Tulad nito, pabulusok ulit tayo. Tapos aakyat ulit. Ganun siya. Yung mga truck na nagtitake ng bypass road na to is medyo nahihirapan sila. Ito, matarik oh. Ito, matarik oh. Mahaba siya tapos paahon. So kailangan may buwelo ka talaga. Pero sa motor kayang-kaya naman. Kayang-kaya ng ATV. Ang haba ng ng paahon na to. Paahon pa rin, ayan no. Kaya nga no. Kaya nga medyo hirap nga yung mga truck dito. Ang haba oh. Ano to? Barangay Inagbuhan, Ilaya. May mga residente pala dyan. Ito may truck oh. Oh, sabay naging narrow yung kalsada. Hindi pa siguro na dito na widening. Yung sa baba na widening na. Dito na widening pa lang. Panigurado ako widening yan kasi pinatag na eh. Taas na kagad natin no. Hanggang ngayon packet pa rin to. Hinto tayo dito. Ito yung view deck. Meron na palang establishment dito, no? Ayan, no? Pwedeng magkape. Ang dami kong hinto. Ganun talaga. Sa totoo lang, ang dami kong hinto, guys. Dapat nakalayo na ako eh. Oras natin ngayon is 7:30 AM. Nandito pa lang ako ngayon sa Gumaka Bypass Road view deck. Ito yung view deck nila dito. Kasi tanaw mo yung, ayan, no? Mga kabundukan tsaka yung mga puno. Alam ko tanaw din dito yung dagat. Hindi ko lang maaninag kasi nakakasilaw yung sinag ng araw. Paliparan natin ang drone to. Tingnan natin. Dito guys, pababa naman. Hindi na ako nagsisilinyador pero bumubulusok naman to. Ayan, palusong siya oh. Mahaba siya na palusong. Ayun, ayan ang lalim. Eh makikita nyo, biglang lumitaw yung Montero. Ang lalim nito, ito. Oop, naku, may tapyas pa yung kalsada. Baka mamaya magdire-diretso dito, no? Ganda ng bundok oh. Solid dito pero yun lang, nakakatakot lang siya kasi matarik at mahaba yung mga lusong niya. Pero kayang-kaya naman kung well-maintained naman yung sasakyan mo, hindi ka naman kakabahan dito. Tsaka depende na lang din sa driving skills.
may nakalagay doon, paahon ng daan. Ito nga, paahon nga. Kaya matarik to. Oh, yung GNT dito, oh, nagdisigrasya. Medyo matarik na. Palusong na daan. Ayan, oh, may mga signage naman silang nilalagay. Dito, palusong naman. Hindi na ako mag-silinyador. Kasi kusa naman tayong bibilis dito. Kaya may bus. Gili tayo konti. Kumakain siya ng linya. Yan, palusong na naman. Woo! Ayun ang taas, oh. Ayan, packet tayo. Sa video hindi ko alam kung makikita yung pagkakatarik niya, pero sa personal matarik siya. Buwelo tayo. $70 ang paahon ko. Palusong na daan naman. Ayun, ang bagal ng truck, oh. Maahon siya, eh. Mahaba-haba rin tong Gumaka Bypass Road. Ang tansya ko nasa 12 kilometers to, eh. Okay, ito na yung dulong bahagi ng bypass road. Ay, hindi pa pala. Parang crossing lang siya. Ah, okay. Crossing siya papuntang town proper. Tayo, diretso ulit tayo dito. Okay, akala ko yun na yung end point ng bypass. Hindi pa pala. Antarik na naman nito, oh. Yun lang, mabibitin yung mga truck doon kasi mayroong crossing. Kailangan nilang huminto doon sa crossing. Tapos after ng crossing naman, ito ng pagkatarik-tarik naman nito. So mawawalan sila ng buwelo. Yun guys, after ilang minutes, nakarating na tayo dito sa dulong bahagi ng bypass road. Dito sa dulo is merong riles, ayan, oh. So mag-minor lang tayo dito. Ang daming nakatira doon sa gilid ng riles. So yung pakaliwa na yan, babalik ka ng Gumaka Town proper dyan. So itong kanan, pa-Bicol. So far, yung biyahe natin ngayon, maayos naman yung mga kalsada dito ngayon. May mga pailan-ilan lang katulad niya, no? Para siyang hagdan-hagdan. Pero tolerable naman yan, eh. Madadaanan mo naman siya kahit pa paano. Nag-exceed naman yung mga kalsada sa expectation ko. Kasi ang expectation ko is sobrang malala. Pero so far, ayan, maayos naman. Ayan, oh, katulad nito, 4 lanes dito. Makakalagpas lang natin dun sa Gumaka Bypass Road and papunta na tayo ng Lopez. So far, maganda yung kalsada dito. Wala namang perfect na kalsada. Meron mga imperfections. May mga lubak-lubak. Ayan, ganito yung mga niya. Ganito yung mga bumpy road niya. Para siyang mga hagdan. Pero tolerable naman. Hindi naman lubak na hihinto ka talaga. Ito, wag tayong bumuntot masyado. Magbigay tayo ng space para ma-anticipate natin kung may lubak. Overtake tayo kapag maluwag. Time check, alas 8 na nga pala. Malapit na tayo sa bayan ng Lopez, Quezon. Pero hindi tayo papasok ng town proper ulit kasi liliko na tayo papuntang Lopez Bypass Road. Doon tayo dadaan. Traffic dito sa may San Vicente bago mag Lopez. Traffic kami. Ano kaya meron? Dito ata yung may ginagawang kalsada. Ano kaya meron dito? Tara, overtake tayo. Wala namang kasalubong, eh.
Dahil lang siguro sa lubak, tapos yung truck is mabagal. Ayan, no? Magkakasunod silang truck eh. Ano to eh, town proper ng San Vicente. And walang bypass road dito. Unang hula ko may ginagawa, pero parang wala naman. Pangalawang hula ko, dahil sa town proper to, and ayun, nagsisiksikan yung mga vehicles dito. Let's see. Kasi ayun, sa mapa, ayan, town siya eh. Sa unahan mukhang maluwag, overtake tayo. Ito, ang bagal nito. Yun lang ata yung nagpapatraffic, yung 24-wheeler na truck, tama nga ang inahala ko. Nagpapatraffic yung 24-wheeler na truck since mabagal siya, and also dagdag mo pa yung yung town proper ng San Vicente na maraming tumatawid, mga ganyan, kaya bumagal. Let's go, bawi tayo. Maganda pa rin naman yung kalsada dito. May ginagawa dito guys, sa may papasok pa lang ng town proper ng Lopez. Ayan, one way siya, bigayan lang, reblocking. Pero na semento naman na, pinapatuyo na lang yan. Buti tiyempo na kami yung umuusad. Pero ano pa rin mabagal. Lopez Bypass Road, kanan na tayo dito para hindi na tayo matraffic dyan sa unahan. Oh, may lubak dito sa gitna. Okay, lalim dito okay na, espaltada na. Tsaka ang daming ilaw dito solar ata yan, nice. Lopez Bypass Road dito, mukhang hindi naman matarik dito compared dun sa Gumaka kanina. So maganda yung kalsada dito. Ang kinis ng kalsada dito, kahit tumatakbo ako ng 80, hindi ako natatagtag. Okay, dito na yung dulo ng Lopez Bypass Road. Balik na tayo ng Maharlika Highway. Ito na yung ginagawang Lopez Viaduct. Tama. Yung pakaliwa, papuntang town proper. Ito na, okay. Ito yung ginagawang viaduct Bahain kasi dito kapag tag-ulan. Kaya ito yung naging resolution nila, maglagay ng viaduct para kahit magbaha dito kapag tag-ulan is nakakadaan pa rin yung mga motorista sa ibabaw. Ito kasing bahagi ng Lopez na to is kapag tag-ulan nagiging lawa dito. Parang katumbas ng isang bahay yung baha ata dito yung lalim. Tapos matagal matagal humupa. Inaabot ng ilang araw. So far dito pa lang yung pinaka nalubak ako, yung talagang magme-menor ka. Dito pa lang so far. Maganda yung view dito sa kanan, palayan. Maganda sana tapusin na yan, para kapag dumating na yung tag-ulan, hindi na naaabala. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe ng yung supply chain natin, tuloy-tuloy pa rin. Welcome to Calawag, Quezon. Time check 8:25 AM. Nandito na tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Ayan, pagdating mo dun sa may arko, dun may lubak-lubak. Ayan paglampas mo ng arko, lubak-lubak dun. Pero ilang metro lang naman. Dito, okay na ulit. Uy, sira-sira dito guys. Buti na lang nandito ako sa gilid. Ayan, sira-sira yung nandito sa gitna. Hindi mo masyadong mapapansin kasi yung mga anino ng puno, ayan nagbe-blend siya dun sa mga lubak-lubak. Kulay itim yung kalsada, tapos nagbe-blend pa yung kanino ng mga puno. So hindi mo masyadong mapapansin yung lubak. Unless na lang magbagal ka talaga, makapansin mo na siya. Pero kung sa malayuan, hindi mo mapapansin. Dito tayo sa gilid. Lubak-lubak dito. Ayan, dito na tayo guys sa town proper ng Calawag. Itong pakaliwa, ayan, papunta ng pinaka-sentro nila. Diretso Bicol, diretso lang tayo.
Time check 8:32 AM. So kakalagpas lang natin dun sa may town proper ng Calawag, Quezon. Ito yung pangalawang Riles. Sa may Calawag naman to. Naabutan na naman natin sila. Sila ulit yung nakasabay ko kanina sa may Bituang Manok. Yan, nandito na rin tayo sa gateway to Bicolandia sa wakas. Salamat. Nakarating din. Ilang beses na ako nakapunta dito. Ilang beses na rin ako nakapagpa-picture dito. Pero first time ko sa motorsiklo. First time kong dalhin yung ADV natin dito. So guys, nandito na ako ngayon sa may gateway to Bicolandia. Stop over lang ng saglit. Nagpahangin-hangin lang. Tsaka nag-stretching pero babalik na ulit tayo sa biyahe. Tara, let's go. Let's go! Yan, paglampas mo doon sa may arko ng Bicolandia, merong PNP checkpoint dito. Pero mukhang hindi naman nag-ano to, ayan. Hindi naman kayo papaintuin. Pero meron silang outpost dyan. So, nandito na tayo ngayon guys sa Santa Elena, Camarines Norte. Hindi kalayuan mula dun sa gateway to Bicolandia, sira-sira yung mga kalsada dito. Ayan, no? Yung kabilang lane hindi na nadadaanan. Lalagyan na nila ng bakod. So dito guys, kakanan na tayo dito. Yung padiretso, ito yung padaet. Oo, tama, daet yan, no? So pupunta ka ng Matnog, dito tayo sa kanan. So dito na nag-uumpisa yung Andaya Highway, kung di ako nagkakamali. Ayan na guys, welcome to Tagkawayan, Quezon. Bumalik tayo ng Quezon Province after natin mag Camarines Norte. Pero boundary lang kasi yan eh. After ng Tagkawayan, Quezon, Camarines Sur na, Del Gallego. Ayan na guys, welcome to Tagkawayan, Quezon. Town proper ng Tagkawayan. Nag-expire yung load ko, kaya pala ayaw gumana ng mapa. Buti na lang may nakita ko ditong tindahan. Ayan, meron silang wifi bendo. Tinanong ko kasi kung nag-load sila, wala daw eh. Wala silang available load. So nag-wifi bendo na lang ako. Nag-load na lang ako sa GCash. Kalimutan ko na mag-expire pala yung promo na niload ko. Timing na timing pa ngayon. Dapat magpapa-load ako sa 7-Eleven kaso napasarap yung biyahe ko. Let's go. Bale, malapit na tayo sa town proper ng Tagkawayan. So guys, andito na ako ngayon sa Tagkawayan proper. Kailangan ko magpagas pala. Ito may Petron. Tapos ito na rin pala yung Jollibee. Pagas muna tayo dito sa Petron and then magla-lunch ako dito sa Jollibee. Full tank po. Premium. 99. Bali nagpakarga ako ng 6.81 liters. So after magpagas dito sa Petron, kain tayo Jollibee. Thank you po. Let's go. So bali yung isang full tank ko simula Marilao, Bulacan doon sa may Shell, naka 302.6 kilometers tayo na tinakbo. Hindi pa nauubos yon kasi may natira pang 1.3 liters eh. Bali 6.81 liters yung nakonsumo natin and meron tayong 44.8 kilometers per liter na fuel consumption. 302.6, malayo-layo na rin, no? Umabot tayo dito sa Tagkawayan. So tara, punta muna tayo ng Jollibee at nagugutom na ako. Dito ang parking. Guys, time check 10:49 AM. Kakatapos ko lang mag lunch dito sa Jollibee Tagkawayan. So biyahe na ulit tayo.
Bale, ang nakapin na sa akin sa mapa ngayon is yung bahay na namin dun sa Iriga, sa Bicol. So, simula dito sa Tagkawayan, nasa 139 kilometers pa daw. 3 oras to be exact. So, siguro mga alas 2 makakarating na tayo dun. Dagat na tayo nandito. O, dagat na nga, ayun. Ganda. Ganda ng kulay. Asul na asul eh. Alright, welcome to province of Camarines Sur na, Del Gallego. Andito na tayo sa Del Gallego. Mayroong bundok dito na parang hinate oh. Ayan oh, kalbo. Tignan natin tong Del Gallego. Alam ko makinis yung kalsada dito. Mabilis yung pacing natin pag nandito tayo. Ganda dito sa Del Gallego ah. Maganda yung kalsada. Sarap oh. Feeling ko bagong gawa lang dito kaya maganda yung kalsada. Pero good job yan. Ang daming truck. Meron pang dalawa sa likod. Dalawa sa unahan, isa sa katabi ko. Dito lubak ah. Bago mag Kilbay Bridge. Ah, okay. Kilbay Bridge to. Tapos ito yung dating PNR. Ayan oh. Silipin nga natin. Lumang daanan ng PNR. Railers ng tren to eh. Ganda ng kulay ng tubig, kulay green. Oh, may flood control ah. In fairness. Tapos mayroon pang railings. Pwede man daanan. May naliligo kaya dyan? Ah, ayun, may nangingisda dun sa baba oh. May nagbabangkero. Ganda. Dito sa kabila puro niyog oh. Palipad sana ako ng drone kaso ang init. Wala tayong masilungan. Barangay Pinagdapian. Parang di nauubos yung kalsada dito sa Del Gallego. Ang haba. Pero in fairness naman, makinis naman yung mga kalsada nila dito. Wala masyadong bump, tsaka wala masyadong rough road. Walang masyadong lubak. Ngayon ang kinagandahan sa Del Gallego. Ragay yata ang kasunod. Yun lang, di malalaman natin kung makinis din ba sa Ragay. Guys, time check, 11:19 AM. Nandito na tayo ngayon sa bayan ng Ragay, dito sa Camarines Sur. So, may 2 oras mahigit pa tayo. So far, yung Del Gallego, maganda yung kalsada dun. Dito sa Ragay, umpisa pa lang naman eh. Pero medyo matalbog siya ah. Tignan pa natin sa unahan. Pero so far nakakatakbo naman tayo ng 80. Ayan o, medyo matalbog lang siya. Bop, dito sira. So far okay naman. Hindi na star ka sa Ragay yung nakalagay dito sa may Ragay. Ano na, welcome to Ragay na pinalitan na nila. Kakalagay pa lang, pinipinturahan pa nga lang yung welcome eh. Bale, yung star, pinalitan lang nila ng welcome. Ganda dito, ang daming puno oh. Sheesh.
Sobrang lilim ng kalsada eh. Oh, maganda kalsada dito. Yan guys, nandito na tayo sa Lupi, Camarines Sur. Time check 11:37 AM. Nasa Lupi na tayo. Heard you want to leave this place, but we grew up in this old town. Wala namang kasalubong eh. Oh, balik na tayo. Nice one. Dito simentado na ulit. Ang problema lang sa Tapal, matalbog. Wow, ganda! Gonna cry when you're gone. Ganda ng view! Kitang-kita ano. Puro mga nyugan. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting. Puro pa na bundok din dito sa Lupi. Ayan no. Hindi ganun katataasan ng bundok, pero mabundok siya no. Lubak dito. Ang galing ng kalsada oh. Palubog tapos biglang ahon. Pare ko. Ahon na medyo malubak. Lubak dito sa Lupi ha. Portion lang. Sana ayusin to. Ang sakit. Ah, dito na tayo sa Sipokot guys. Welcome to Sipokot. Ito yung palatandaan ng ano eh, nasa Sipokot ka na. Yung toyo sa gitna ng bukid. Ayan o. Sira na. Naka-open na yung nasa harapan. Ganda dito oh. Ganda ng kulay ng palay oh. Sobrang green. Wow. Welcome to Sipokot. Time check 11:46. Quarter to 12 na. So dito papuntang kaliwa, Daet. So paano tayo Naga, dito tayo sa kanan. So nakabalik na rin tayo dito sa Maharlika Highway. Ayun na yung endpoint ng Andaya Highway eh. So dito na tayo sa town proper ng Sipokot. Time check 11:52 AM. Nakarating na tayo dito sa may town proper ng Sipokot. Sipokot National High School. Ginagawa yung tulay ng Libmanan. Ito boundary na ng Sipokot tsaka Libmanan. 11:54 AM, nasa Libmanan na tayo. Oops. Ano to? Meron nasirang kalsada ulit. Ganda na kalsada dito oh. Wow, ang daming nyug oh. Nandito na tayo ngayon sa Barangay San Isidro, dito sa bayan ng Libmanan. Ayan, medyo ginagawa yung kalsada doon sa may Barangay San Isidro. Ito sa kaliwa, yung papunta ng town proper ng Libmanan yan oh. Meron silang roundabout ata yun, tawag doon. Tapos, ang next na bayan natin dito is yung Pamplona. Time check 12:03 ng tanghali. So guys, nandito na pala tayo ngayon sa Pamplona. Siguro ang way na dadaanan ko na lang ngayon is mag-ano tayo, Minalabak. Ayan guys, bale hindi na tayo dadaan ng Naga. Time check 12:25 PM. Kakanan na tayo dito papuntang Minalabak. Para hindi na tayo dadaan ng Naga and hindi rin tayo dadaan ng Baaw. Bale ang dadaan na natin is Minalabak, Bula, and then Nabwa ang dadaanan natin. Tapos kakaliwa na tayo from Nabwa papuntang Iriga City na. Actually malapit-lapit na tayo.
Pinaka-excited akong daanan ngayon is itong Minalabak Road. Kasi ano dito eh, parang looban siya, liblib. So dito tayo, papuntang Minalabak Road. Ayan oh, makikita mo agad yung mga bundok oh. Bali dyan tayo dadaan. Yung tayo manukan oh. Fiesta pala ngayon dito sa Barangay Antipolo, Minalabak. Daming banderitas. Actually, fiesta rin sa Buhi sa darating na linggo. So, makikipiesta tayo doon. Tsaka, a-attend din kasi ako ng binyag ng pamangkin ko. So, saktong-sakto lang yung uwi ko. Ngayong araw kasi, didiretso muna tayo ng Iriga. Doon na tayo magpalipas ng gabi. Tapos, siguro kinabukasan or sa susunod na araw, pupunta naman tayo ng Buhi. Buhi, Camarines yun. Magkatabing bayan lang naman yon ng Iriga. Libot tayo sa Buhi. Pero bukas, lilibot muna tayo sa bayan ng Iriga. Tingnan natin yung mga pwedeng pasyalan dito. So ano, may nagtitinda ng shake. Gusto ko ng malamig na inumin. Pag mayroon talaga, hihinto ako. Ganda dito. Ang daming nyug sa paligid oh. Tapos sa puro bundok dito. Tsaka maganda yung kalsada. Ganda. Pop, kurbada. Nakakabangking pa dito. Ganda dito talaga. Angat. Solid. Ganda. Ano kayang bundok to? May nakikita akong bundok eh. Ito ata yung isa ro. Oo. Tapos andun sa kabila yung Mount Asog. Medyo maano kasi, medyo maulap. Hindi na rin masyadong makita. Wow, ang ganda. Ayan oh. Wow. Kitang-kita yung Mount Asog. Mount Asog. Mount Asog yan, di ako nagkakamali. Ganda. Sharp yun ah. Meron kayang beauty dito? Maganda sana kung may beauty dito para makikita yung tanawin. Guys, time check. 1 PM na. Nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Minalabak Road. Pero malapit na tayo sa Nabua. Mga ilang kilometro na lang. Gahanap pa rin ako ng shake. Wala pa rin ako nakikita. May nakita akong sa malamig ata to. Balikan natin. Ano kaya to? Ate, ano yan? Buko shake, magkano? Anong lugar na to, ate? Nabua. Nandito pa rin tayo ngayon sa kahabaan ng Minalabak Road na pinasukan natin kanina. Pero boundary na to ng Nabua. Hindi pa man tayo nakakalabas dito sa kalsada na to, pero boundary na tayo ng Nabua. Eto, bumili muna ako ng buko shake dito sa ate. Ayan, 50 pesos lang. Sobrang init eh. Malapit naman na ako, siguro mga 30 minutes na lang. Makakauwi na ako sa amin. Ate, una na ako, salamat po. Ayan, shoutout kay ate. Ang sarap ng buko shake. Nabua na rin daw to, sabi ni ate nung nagbubuko shake. Kumaliwa na tayo dito guys. Ito na yung Nabua Balatan Road naman na to. Pasalubong sa akin, yan yung mga papunta ng Balatan. Itong sa way natin, papuntang Nabua na town proper. Medyo kumukulimlim ah.
Malapit naman na ako eh. Ayun, lakas ng hangin oh. Mga alikabok, nagsisiliparan. Uy, umambon na. Anak nan. Kakaiba ah. Doon kasi sa pinanggalingan ko. Tirik yung araw. Dito banda sa Nabwa, ano, namuo yung ulap. Umambon eh. Ayoko magpakabasa. Malapit naman na ako. Ayan oh. Based sa Google Maps, 9 kilometers na lang. Napakalapit na yan. Siguro, laban na to. Tara, laban. Let's go. Nge, bakit lumakas? Anong klase yan? Kung kailan malapit na ako, doon pa ulo lang. You got the white knuckles holding on the time, keeping your Let's go. Grabe, 30 minutes din ako naghintay para tumila yung ulan. Malapit na ako eh. Ayun, 15 minutes na lang yung biyahe ko kasi nasa Nabwa naman na ako. Kapag diniretso ko to, yung town proper na ng Nabwa to. And then dire-diretso lang, ilang minuto lang. Bahay na ng Iriga yan. Kaso umulan pa eh. Ayun, umusog na dun yung makapal na ulap. Dito nawala na. Makakauwi na rin sa bakas. Siguro kung hindi ako nagbuko shake, kasi tumambay pa ako dun ng ilang minuto. Kung hindi ako nagbuko siguro hindi ako abutan ng ulan. Nakauwi na ako. Long time no see, Mount Asog. Kamukha niya si Bundok Arayat sa Pampanga. So nandito na tayo ngayon guys sa town proper ng Nabwa. Pamilihang bayan na Nabwa. Lapit na tayo guys. Sa traffic lang tayo sa Nabwa. Ganda ni Mount Asog oh. Grabe. Kitang kita siya. Diba sa isang araw pupuntahan naman natin yung Mount Mayon. Napakaganda rin nun. Pero this time, today, ito muna, si Mount Asog muna. Tsaka tomorrow. Sa susunod na episode natin, lilibutin natin tong bayan ng Iriga. At papakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong Mount Asog na to. Mas maganda yan kapag hindi makulimlim. Kapag tirik na tirik yung araw, napakaganda yan. Ang bundok na yan. Tsaka lalapitan natin siya sa susunod na episode natin. Iikutan natin yan, mag-look tayo dyan. And lalapitan natin ng malapit na malapit. At papaliparan natin ang drone. Welcome to Iriga City. Ayan ang nakalagay oh. Iriga City. Welcome to Iriga City guys. 12 hours yung naging biyahe natin. From Marilao, Bulacan ako hanggang dito sa Iriga City. Kung hindi ako inabutan ng ulan, nandito na sana ako kanina pa. Ang ganda dito oh. Tapos kitang kita natin yung Mount Asog. Ito pala yung boundary ng Iriga. Tapos ito naman yung sa Nabwa. Let's go. Nakapagpa-picture na ako dito. Napakaganda pagmasdan ni Asog oh. Tara, uwi na muna tayo. Ang dami na palang establishment dito. Tagal na nung huling uwi ko eh. Ito yung bagong McDo. Okay. May McDo dito. Ito oh. Ganda. Kaso bakit bumabaha sa harapan? Namiss ko dito. Ang dami ng establishment. Ang daming bagong building. Ayan, ito yung lilikuan natin. Santa Maria Josefa. Dito tayo, Barangay Francia tayo. Tapos, turn right ulit dito. Ayan. Okay, isang diretso na lang ito. Kaso bahay na. Rasal Street. Ito, anong street ba to? Nakalimutan ko na kung anong street to eh. Pero kabisado ko naman dito. Ano to? San Miguel? San Miguel nga. Ayan o, San Miguel Elementary School. Iba na ang itsura ng San Miguel. Diyan kami nagbabasketball dati. Ayan na, Barangay Francia. Oo nga pala, wala nga palang arko dito. Ano lang ganito? Parang marker lang. Welcome, you are entering Barangay Francia.
Ito na yung bahay, oh. Ang tagal ko dong naghintay sa Nabwa eh. Nagpatila ako ulan. Hmm? Hindi, mabigat. Mabigat. Nagtambay pa ako dun sa... Dun ako dumaan sa ano eh, Minalabak. Hindi ako nagbaaw. Hindi.